Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw na usab sa tanan, dalaygon ng Dios sa oportunidad nga gihatag na usab niya kanato. Hinaot pang nga kamong tanan nga naa karon sa inyong limutangan, sa inyong panimalay, samtang kamo nagapaminaw diya sa inyong tagsa-tagsa ka pang radyo o sa tanan nato mga Facebook friends nga nag-follow kanato from time to time. Hinaot nga naa kamong tanan sa maayong kahimtangan. Nini karon nga buntag ato ang sugdan atong buluhaton pinaagi sa pagtugyan diya sa Ginoo sa atong alampuanan. Sa pagtugyan diya sa pangamuyo. Amahan og Dios nga langit nun, salamat sa oportunidad. Once again, magihatag ka na mo nga makapadayon kami sa pagbasa o pagpamalandong sa malaan nimong pulong. Panalangin ni o Dios ang tanan, nagapaminaw karon diya sa ilang panimalay, sa ilang tagsa-tagsa mga radyo, o ingon man sa tanan mga Facebook friends nga naga-follow karon nga adlaw o makahimo sa pag-scan ni ini nga maong pagtudlo Ginoo. Andama ang kasing-kasing sa matag usa, mo'y akong pag-ampo nga ang balaang pulong nimo Ginoo makakitaglo na diya sa kasing-kasing sa matag usa nagapaminaw karon. Kini akong gitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat gyud kay ang ato nga Dios nagahatag di oportunidad makahimo kita padayon sa pagpamalandong. Nini nga buntag karon magahisgot kita may tungod sa pagdasig kanato, pag-inganyo kanato, pag-challenge ka nato diha sa pagsalig o pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Trusting and following God's way. Of course, sa atong pagkinabuhi, wala taghimo sa Diyos nga robot higala. Wala kita niya giprogram. Gihatagan kita niya og sariling kabubuton in which ang ato nga sariling panghuna-huna makahimo kita sariling desisyon, makahimo kita sa pagpili kung unsa ang gusto natong himuon every now and then. Apan, aduna po'y giset ang Ginoo nga iyang kabubuton alang sa atong kinabuhi. The only thing, kita ang responsible sa paghimo og desisyon. It's either to follow His way or to reject in order to follow our own will. No? Sa atong mga personal nga buot o mga desisyon, trusting and following God's way. This is now the challenge for us. Atong pamalandungan kini nga maong hilisgutan. Trusting and following God's way. Trust God and follow His way. Nining kinabuhi nato karon na ini kalibutan na higala. Ada kitay daghan kaing mga uncertainties in this life, no? Uncertainties. Daghan kay tag mga gusto himuon, daghan tag mga visions, daghan tag mga handom sa kinabuhi in which mudulot ka nato og confusion. Muhatag ka nato og uncertainty sa kinabuhi, either asa niini nga way, unsa ang butang gusto natong himuon. It's either naka-focus sa atong sarili or either sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo. Life is full of uncertainties. It's because we are just limited. Therefore, ato nga challenge karon nga do nga ani kita niini kinabuhi ang full of uncertainties. Ang challenge para kanato is we need to follow the way of God. Ani kita nagpuyo niining mangiob, no? Mangiob og lonely kaay nga kalibutan. We are now living this dark and lonely world nini nga panahon karon. And
despite of that, be assured nga naay kabubuton o naay way ang Ginoo sa tanan sa tibuok natong pagkinabuhi. There is always God's way, even in this darkest time sa atong kinabuhi, meaning atong kapanahunan karon. Ana ang dalan sa Ginoo, and ang iyang nga dalan, ang iyang mapa, ania nakasulat sa Biblia, which is mao ang ato nga gina-challenge every now and then, nga atong basahon, ablihon, ug pagatun-an day by day ang pulong sa Ginoo. Because dinhi mabasa na to ang mga signs sa Ginoo, road signs, God's road signs. Sa balaang kasulatan, makit-an nato dinha, makabantay kita if we are sincere sa atong pagbasa, pagpamalandong, from time to time, muhatag kini kanato og warning. Then after reading, what next? Basahon na to ang Bible, pamalandungan kini, i-meditate diha sa atong kasing-kasing. Then after sa pagbasa na to ni unsa may sunod? Ngayon na to. We need to follow the steps carefully. It's because niya kita ning kalibutan nga dangog, og once nga masipyat kita sa paghimog desisyon, sa pag-follow sa right steps, posible kita mahitumpawak sa kaalautan niini nga kapanahunan. The challenge is we need to trust God and follow His way. Ingon pa sa Isaiah chapter 55 verse number 8. Ingon pa sa Visayan version, kay ang akong mga hunahuna dili mao ang inyong mga hunahuna, ni ang inyong mga dalan akong mga dalan. Nagaingon si Jehovah, nagaingon, God said it. Ang Diyos nagasulti, nagaingon siya, for my thoughts are higher than your thoughts, and my way higher than your way. So, ang akong mga hunahuna is habog kaysa inyong hunahuna. Ang akong mga dalan, habog kaysa inyong mga dalan. It means to say, gala, nga adunay God's way, samantalang aduna po tayo ginatawag our own way. It's either of that nga atong i-follow sa atong pagkinabuhi. The only thing, we are now challenged by God to follow His way, which is the safest and the sure way para sa atong kinabuhi. In verse 9, kay maingon nga ang mga langit hataas kaysa yuta, mao man ang akong mga dalan, labi pang hataas kaysa inyong mga dalan, ug ang akong mga hunahuna kaysa inyong mga hunahuna. Ang atong mga hunahuna ay gala, ang atong mga dalan, ang atong mga decision makings, kung ibase na to sa atong sariling kakayahan, sariling abilidad, sariling understanding, sa sariling pagpanabot, inumdumon na to ikala nga ang atong hunahuna is limitado. Therefore, ang atong mga desisyon sometimes na himuon every now and then, usahay dili kaayo muhatag og maayo o the best nga result sumala sa atong mga desire sa kinabuhi. No? Mao kana tungod ni ana, ang mas safer mao ang pagtugyan, pagsalig diha sa Ginoo. Nay mga rason nganong makasalig kita sa Dios. Based sa passages nga atong nabasa, mga rason nga kita pwede gyud makasalig. We can trust God. It's because number one reason is because He is infinite and we are just finite. No? Ang Dios nganong kinahanglan atakos siya nga atong saligan sa ato nga mga dalan, sa atong mga decision makings, sa atong mga buhaton every now and then. Ganong kinahanglan mulin-on kita kaniya. Ganong kinahanglan musandig kita diya kaniya. Tungod kay ang Dios, siya ang usa ka Dios nga infinite. Ang iyang hunahuna, ang iyang mga dalan, ang iyang mga plano is perfect. The best para kanatong tanan. While ang ato ang mga hunahuna, atong mga plano is limitado because we are all finite being. Mao kana siya gala.
Ikaduhang rason, nganong kinahanglan nato o makasalig man kita sa Dios? It's because He knows the end from the beginning, while we see just a short part of our now. Ang atong makita higala ang karon lang gyud kaayo, present. Mao lang ni atong makita, mao ra ni ang ato ma-appreciate, pero atong hinumdumon nga ang Dios nakabalo siya sa katapusan sa atong dalan o sa atong mga dalan, bisan pa sa wala pang sinugdanan. Okay? Mao kana siya ang kaanindot kung kita mutras, musalig sa Dios, because He knows the end of our life. He knows the end of our ways. Ang mga end sa atong mga ways, He knows it. He knows it well. Mauna nga, takos siya nga atong saligan. Takos siya nga atong tugyanan sa atong kinabuhi. Takos nga atong sundon ang iyang kabubuton. Ang iyahang mga pamaagi sa atong kinabuhi. It's because it's the only perfect and best way for us. Mao ka na siya gala ang challenge para kanato. Hindi katulo. Why we can trust God, His thoughts and His ways, because He knows the whys of our lives and the events sa tanan nga mga pamaagi niya. He knows the reasons while we grasp for wisdom. Ang ato ay higala manggod kung unsa atong na-experience presently, diha pa kita makabuild og wisdom, diha pa nato masabtan nganong mauman to siya ang nahitabo. Mao kini ang akong nasabtan tungod kay ang plano sa Ginoo mao kini. Right after nga ma-experience nato ang sa atong pagkinabuhi ang mga butang niining kinabuhia, diha pa nato masabtan hinay-hinay after. Pero ang Ginoo wala pa nahitabo, nakasabot na siya sa mga rason nganong ang iyang mga dalan ingon ana ang iyang pagbulutan. Mao kana siya gala ang mga rason why we can trust God based on the passage na atong nabasa. Ningon siya, my thoughts are higher than your thoughts, and your ways and my ways are higher than your ways. Mao na nga dili kita dapat diha magsalig sa atong sariling kapasidad. It's because we have God, that infinite God, unlimited God, all-powerful God, or omnipotent God. Mao kana siya gala atong makita that we can trust God. We can entrust Him. Masaligan siya sa atong kinabuhi. Daghan kay mga verses, no? Many verses tells us that God's ways are not our ways, and God's thoughts are not our thoughts. Usahay ang atong pangunahuna nga limitado, gusto nato nga tabunan ang pangunahuna sa Ginoo. Usahay ang mga reasonings nga abi nato maayo nga rason nga niya kanato, gusto nato nga ipagmalaki nato nga despite nga kabaluta nga limitado kita, atong tabunan ang mga rason nga Dios nun, instead of following sa iyahang mga pagbulutan sa atong kinabuhi. In spite of our difficulty in understanding God's ways and thoughts, He in His mercy and promise provides. Sa ato usahay, sa atong mga decision makings, based sa ato ang pagka-finite, pagka-limitado, kulang sa atong kahibalo, usahay na mga panahon moabot kanato ang mga kalisdanan, mga moabot panahon nga maapiki kita. Pero ato makita nga always ang grasya, ang mercy, ang kaluoy sa Dios naga-provide sa atong mga dalan. Despite of that, sa atong mga failures, every now and then, ingon anak ka nindot ang atong pagsalig o pagbutang sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Why we need to trust God and follow His ways? Dili lang kanay gala. Number 4 nga reason is that because
He promises wisdom instead of confusion. Nga kung musali kita diha sa Ginoo, nag-promise siya nga tagaan kita niya og kahibalo, kaalam sa ato nga mga dalan. Instead nga maglibog kita, makonfuse kita sa dapat natong himuon. Ingon pa sa James chapter 1 verse number 5, nag-ingon, if any of you need wisdom, you should ask God, and it will be given to you. God is generous and won't correct you for asking. Dili kaniya didan, dili kaniya balibaran. The moment nga mangayo ikaw kaalam diya sa Ginoo, ang Dios is andam gayud nga mutubag sa imong handom ug liwanagan kaniya, tagaan kaniya og kalinaw, tagaan kaniya og enlightenment, hayagan niya ang imong hunahuna. The moment nga ang imong kinabuhi imong itugyan diya kaniya, musali ikaw kaniya gala. If any of you need wisdom, the moment nga diin confused ka, anaa ka sa confusion sa imong pagkinabuhi, sa imong decision making, you can trust God and you can ask Him for wisdom. Ingna siya, Ginoo, tagay kong kaalam, di na ako masabtan ang sitwasyon sa akong kinabuhi. I need you to enlighten me. Tabagi ko, Ginoo, hayagi ang akong unahuna. Then, for sure, ang Ginoo nag-ingon siya, God is generous and won't correct you for asking. During the time magkinahanglan ka ni Anay Gala, matingala ka kung mudangop ka sa Ginoo. Ang kahayag, ang liwanag gikan sa Ginoo iyang ihatag kanimo aron makita nimo clearly ang mga rason o ang mga dapat himuon sa imong pagkinabuhi. Though of course dili I do not say 100%, but is quite different sa dihang ikaw musalig mangayo sa Ginoo, mas diferensyado gyud kaysa magsalig ka sa imong sariling kakayahan. Ha? Mao ka na siya gala. God will allow us to understand and to see the good as we ask in faith, believing. Mao ka na siya. Itugyan, ihatag na sa Ginoo. He will make it possible. Masabtan na to ang mga butang nga para sa atua unclear kay nga mga butang. No? He promises us wisdom to understand the thoughts and ways of the infinite God. Do nga ang kaalam sa Ginoo lalom taas kaayo, habog para kanato. Pero the moment ka ikaw mangayo o kaalam diya sa Ginoo, just to be enlightened, masabtan nimo, makuha nimo ang mensahe nga gipaabot sa Dios para kanato every now and then. Ang Dios nag-promise siya. He promised us to give wisdom in order for us to understand. Mag-grasp na to ang mga pamaagi sa Dios. Masabtan na to, then after that, makahimo kitag mga wise nga mga desisyon, mga wise nga mga buhat nga makaglorify diya sa iyahang atubangan. Mao ka na siya, higalang ikaw pa, God promises wisdom instead of confusion. Therefore, we can trust God. We can ask Him for wisdom. And number 5, God promises peace instead of anxiety. Now, kabalo ka mo higala, kitang tanan makasabot kita, kada bitong panahon sa pressure na kaimong kinabuhi, daw di na nimo masabtan, unsa imong dapat himuon, unsa ang desisyon nga imong imohang gunitan, unsa ang dapat nimong himuong solusyon, o asa ka padulong, asa ka mudangop. Panahon nga moabot ka na sa atong kinabuhi gala, kabalo kay gala, kitang tanan makasabot kung unsa ka nang mabutang sa alanganin ang atong kinabuhi. Anang anaa ka sa grabe gyud nga mga kabalaka, anxiety, kana bitong di ka katulog. Makasabot kitang tanan niini, especially sa tanan nga nakaagi niini nga mga butang. Tungod kay niining kinabuhi ania kita nagkinabuhi nga nagdepende lamang gayud
sa grasya o kaluoy sa Ginoo. God promises peace instead of anxiety. Therefore, we can trust God. Ingon pa sa pulong sa Ginoo atong mabasa, atong makita nga ang Dios naghatag siya kalinaw, a peace that passes understanding. Kalinaw, mao man gini ang pinakabugat tigala kanang bitong wa tay kalinaw. Ang pulong sa Ginoo naghatag ni anak kanato, a peace that stands as a sentry to guard our hearts and thoughts. Mo kana siya kalinaw nga bisan unsa pa ang kaguliyang di sa kalibutan, di ka matandog, is because the peace of God is in your hearts, in your life, a calmness and a rest in God. Kakita kahigala ka ng tao bitaw nga kanang buo ang iyang loob diha sa Ginoo. Bisan pa unsa ang mga tragedy sa iyang kinabuhi, makita nimo ang calmness diha sa iyang kasing-kasing. Dili nga mawat-an siya og hope. Tungod kay nakabalo siya nga naa siya Dios nga gisaligan o gitugyanan sa iyang kinabuhi. Both of this, wisdom and peace, are ours for the asking. If we ask God for wisdom and peace, ang Dios nag-promise siya, andam siya sa paghatag ni anak. Both are condition upon prayer. Therefore, we need to pray. Ayaw pagbulag sa pagampo. Read the Bible, read God's Word, and pray. Mao ka na siya ang kinahanglanon nila. Partner ka na, dili ka na pwede gala. Nga, wala kay Word of God. Kay ang gusto sa Ginoo, two-way communication. I-improve ang atong devotional life. We need to read the Word of God. Basaha ang Bible din, pag-ampo, pangayo og wisdom sa Ginoo. Especially kung naa ka sa kabugatan, naa ka sa sitwasyon nga di mo masabtan ang dagan sa imong kinabuhi. We have God whom we can trust. Both are ours for the asking. Just ask God in prayer. So, we can pour out our hearts to the Heavenly Father and express them to Him and ask Him for His wisdom to understand, His peace to guard your hearts. So, ana kita'y Diyos nga available siya 24/7. Kanunay siyang naghulat o gina-welcome niya ang tanan ng mga katawhan nga muluhod, mudangop kaniya, muampo diha kaniya, mubasa siya ang pulong o andam ang Dios sa paghatag og kaalam sa tanan nga nagkinahanglan. Di lang kana sa katapusan ngala. Why we can trust God? Because God tells us that we can rejoice and be thankful even in the darkest hour of our lives. Bisan pa sa mangiog kaayo nga kahimtangan sa atong kinabuhi, God tells us that we can be able to rejoice even to that point. Bisan pa sa mga kalisdanan, kapaitan na ito igala. Ang Diyos, andam gyud siya. Nga muhatag ka na ito kalipay. Muhatag siya sa kalinaw nga di matandog despite sa mga butang nga ma-experience niya kinabuhi. This is not saying that it is wrong to sorrow and to grieve. Wala pa sabot no nga kung nag-stress ka sa Ginoo, nag-pray ka sa Ginoo, nag-devotion ka, nagbasa ka sa Word of God. Dili nabot pasabot nga di na ka makuol, di na ka masakitan, no? Naagya po na siya, pero adunay gagunit, adunay galig-on diha sa sulod nimo. And that is God nga naghatag og kalinaw, naghatag og kalipay og nagalig-on diha sa atong mga kasing-kasing. For even our Lord grieved at the loss of a loved one and friend. Ka-remember kay gala, di ba nag-cry si Jesus? Naghilak siya during the time pag adto niya dito sa
pagkamatay ni Lazaro, ang iyang friend, at makita igalang hilakan ni Jesus Christ. O even ang mga igsoon niya nga naa sa grabing kapait during the time. Kaya kung naa may pinakapait nga napay mo labaw sa kapait kana bitang mamatyan ang pamilya gala, wala na kwan, no? Ang pinakapait ka ng mamatyan ang pamilya, mahal sa kinabuhi mo nang pinakabugat yun. Pero ang Dios na kasabot ni ana, we can be grieved, no? Kadang pwede ta mabati na to ang sorrow and grief, mga kapaitan sa kinabuhi. Pero dili ka na maong period, ana ay Dios nga atong masandigan sa atong pagkinabuhi. It is to say that even in sorrowful times, we can find things for which to be thankful and rejoice. Dili nga kung sa chest pa nga dula igala, dili mo't pasabot nga mamati ka na, nga wala na gyud period na. No, we have God nga dili gyud mamati sa bisan unsang sitwasyon sa kinabuhi. We can trust God and we can ask Him for wisdom, for peace, and joy. The challenge is trust and obey God's will. Why? The reason is He is infinite. He knows the end from the beginning, and He knows the whys, the reason. He promises wisdom instead of confusion. He promises peace instead of anxiety. And God tells us that we can rejoice and be thankful even in the darkest moment of our lives. May God bless His word.